Meron pong mga mambabatas o partikular itong mga kongresista ang tila duda dito po sa sinabi po ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang pagsusulong ng mga priority bills. At kung saan ay sabi po ng Pangulo ay kanyang inaatasan yung ginamit ko rito. President Marcos directed Congress to prioritize four proposed legislative measures. Ito ay sa isinagawang LEDAC meeting, yung Legislative Executive Development Advisory Council na ginanap po sa Malacanang. So, yun po inaatasan, pero ang damang paggamit ho rito dapat isinulong ng Pangulo, no? At kasi magkakahiwalay ho na sa ngayon ang pamahalaan niya. Gayman, sa bagay, talagang ang realidad ho talagang pwedeng utos-utusan ho ng Malacanang ang lalo na po yung House of Representatives. Pero dito ho ay marami po ang nagdududa ng mga kongresista kung talagang may susulong ba. Kasi ang sabi, gawing prioridad lang. Pero dapat ho ay meron pong kasulatan. Ano ho ito? Ako sa tagal ko ng cover sa dalawang kapulungan ng Kongreso, ay ano ho kasulatan ho dyan? Dapat ho sertipikahan bilang urgent bill. Hindi pa pwedeng ano lang, atokis lang ho mga kababayan. At ayon po sa Pangulo ay dapat daw po i-prioritize. Ito ho, maganda ho sana ito kung talagang magkakatotoo mga kababayan, ang anti-dynasty bill. At again din po yung Independent People's Commission o ICI. Ito ho yung bagong bersyon ng ICI. So ito yung IPC, no? ICI na magpapalakas ng kapangyarihan at dagdag ngipin. At again din po ang Party List System Reform Act Bill at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA na kung saan naglalayong i-institutionalize yung transparency and accountability on public finance. So napakaganda ho ito mga panukalang batas ito. Yung apat na ho ito mga kababayan. Pero may mga kongresista ang duda sa tunay na motibo ng Pangulo dahil sa baka naman ito'y pampapogi lang ho mga kababayan. Ako, nakikisang ayon ho ako dito sa mga kongresistang ito. Baka naman pampahupa lang po ito ng inis at galit ng taong bayan. Pero pakinggan ho natin itong report na kung saan ay duda nga raw po yung ilang mga kongresista dito po sa motibo ng Pangulo na kung saan kanyang isinusulong yung at least apat ho ito na priority bills para agad na maaprobahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Panoorin po natin itong report na ito. Duda ang ilang kongresista sa intensyon ni PBBM matapos ilatag ang kanyang apat na priority bills. Bagamat welcome ito sa ilan, may mga nagsasabi ring baka ito'y panakip-butas lang. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Wala raw dating kahit ipaprioridad ni PBBM sa Kongreso ang apat na panukalang batas na napag-usapan sa LEDAC meeting sa Malacanang. Sabi ng ilang kongresista, hindi lang usapin ng prioridad ang kailangan ng nasabing mga panukala, kundi dapat sertipikahang urgent ang mga ito. Kabilang sa apat na panukalang batas ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act. Para kay Tarlac Representative Mark Cojuangco, kung para sa katatagan ng bansa, tamaan niya na iprioridad ang mga panukala. Gayunman wala naman anya itong epekto sa ekonomiya ng bansa. Dapat daw mga panukalang batas na may positibong pakinabang sa ekonomiya, gaya ng usapin sa enerhiya, ang dapat iprioridad ng Administrasyong Marcos. Duda rin si Caloocan Representative Edgar Erice sa tunay na intensyon ng Pangulo dahil sa pabago-bagong naratibo nito. Matagal na kasing isinusulong ni Erice at ng ibang mga mambabatas na madaliing maapruba ang Independent People's Commission Act para tumalas ang pangil ng Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga. Pero bigo ang mga mambabatas sa resulta ng LEDAC meeting. Kahit pa ipinangako noon ni House Speaker Bogie D na bago matapos ang taon ay maaprubahan ang nasabing panukalang batas. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ang tunay na hamon dito anya
ay kung maipapasa pa rin ito ng 2 kapulungan. Umaasa ang mambabatas na hindi pampaganda lang ng imahe ng Pangulo ito para humupa ang galit ng taong bayan sa korupsyon. Hindi naman napigilan ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na maging makata. Sabi ni Sandanya, ang politikong gipit sa pangakong reforma anya kumakapit. Tila may gusto lang daw pagtakpan ng Pangulo sa pagsuporta sa mga reformang ito. Yan po ang pahayag at yung report na kung saan ay may mga kongresista mababatas ang tila duda nga ho rito sa binabanggit. Pero alam nyo ho, kung ating ihimayin, napakaganda ho nito. O halimbawa, unahin natin, ito, matagal na ho ito. Alam nyo ho, ito ugat po ng matinding korupsyon at kahirapan dito po sa ating bansa, mga kababayan. Ito hong pagsusulong na anti-dynasty bill. Alam nyo ho, kung tutusin, pati si Pangulong Marcos Jr. tatamaan ho rito dahil sa marami po siyang mga kamag-anak, ang napaulat nga base po sa kanyang salin, ay siyam po ang nakapwesto sa gobyerno. Di po ba? At bukod ho dyan, ay siyempre, sa lahat po rito ng mga politiko ho, mga kababayan, at lalong-lalo na dyan po sa Congress, sa House of Representatives, ito na lang si Speaker Bogie D. Yung buong Isabela, parang sila na ho, puro di ho ang nakapwesto ho dyan. Di po ba? At lahat po, kay BP Sara, tatamaan din. Si Senate President Tito Soto, tatamaan din. At marami mga senador ho dyan, puro magkakapatid. Marami pong tatamaan. Okay ho ito. So kung talagang totohanan na maipapasa itong anti-dynasty bill, sana ho, at ito ho ay magiging susi ng kaunlaran dito po sa ating bansa. Kasi alam nyo ho, na dapat ho ay isa lang ho talaga, halimbawa sa isang pamilya, isa lang po ang mapipwesto, di ba? At yun lang ho. Kasi ito isang ehemplo, halimbawa sa local. Yung mayor, ito lang sa mayor. Mayor, yung tatay. Vice mayor, yung anak. Yung asawa, congressman. Tapos yung mayor ay gumawa ng kalokohan. Yan ba ay, siyempre, ano gagawin ng vice mayor? Kukonsintihin na po yan, di po ba? At wala. Okay naman, pagkatapos po ng eleksyon, nagpalit. May natuklasan na may ginawang kalokohan yung tatay niya na mayor, na siya ngayon, yung anak ay mayor, sisitahin niya ba yung tatay niya? So nagpalit daw, naging congressman. Paikot-ikot lang ho mga kababayan. So napakaganda ho itong panukalang batas. Kaya lang, ang problema ho natin, panukala, kung magkakatotoo. Yun ho. Tapos ay ito pa, yung pangalawang panukalang batas na nasa gustong i-prioritize, gawing prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ay itong Independent People's Commission Act Bill. Ito ho yung, di ba kasi kaya nag-resign, ito pong si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson dahil sa napakahina po nito hong yung ICI ngayon, yung Independent Commission for Infrastructure. Kasi wala ho silang power na magpa-contempt or hold departure order, bawal kang bumiyahe, mga ganon. Kailangan lagi kang dadaan sa ombudsman at sa DOJ. So maganda ho ito. At lalong magpapalakas po ito sa kampanya po ng gobyerno laban po sa katiwalaan. Kung talagang totohanan po at ito hong paglinis sa hanay po ng gobyerno kaugnay ng korupsyon, lalo na ho itong nasimulan na may kinalaman sa mga proyektong pang-infrastruktura. At pangalawa ay ito hong citizen access and disclosure of expenditures para sa National Accountability o Kadena Act bill na kung saan naglalayong i-institutionalize po yung transparency and accountability on public finance. So makikita ho natin ang publiko kung paano yung ginagastos ng ating mga opisyal po ng gobyerno. At ito ho, yung Party List System Reform Act. Wag na sana i-reforma ho ito, tanggalin na ho itong party list na ho ito. Pabigat ho ito sa gobyerno, sa taong bayan. Hindi po ba? At talagang ito po mga kababayan ay sabagay, parang dagdag pasanin po ito sa atin mga kababayan, di po ba? Sana nga ho talagang maaprubahan ito hong
mga panukalang batas dito. At least 4 ho ito ha. So marami ho priority bills pero dito ho mga kababayan, sana, ito lang ho at least, okay na sa akin yung yung anti-dynasty bill eh. Ito lang ho lumusot, okay na po. At talagang malaking tulong na po ito sa taong bayan. Pero at least, pero yung 4 ho, binabanggit ho, sana nga po magkatotoo itong pagsusulong ng at maisabatas sa lalong madaling panahon ito hong panukalang ito. Kasi alam nyo, marami na ho ng mga nagsulong noon diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa Senado, pero wala ho Hindi po umaarangkada sa committee level, nakakapasa. Pagdating po ng plenaryo, wala na, tapos na ho, mga kababayan. So dito ho ay, sa ngayon, ito hong 4 na measures ay na urgent, hindi pa ho na sinisertipikahan na bilang urgent. Priority bills pa lang ho ito na tinatawag. Kasi mas magkakatotoo, pag sinabi mong sinertipikahan na urgent, talagang uunahin po ito at lahat po at kumbaga sa napapaikli po yung mga proseso. Di po ba? So yun po. At napakaganda ho nito Ang panukala rito sa anti-dynasty bill ay pagbawalan yung sinumang individual na tumakbo. Di ba, sa isang posisyon at kung meron na silang kamag-anak, ito up to 4th degree of consanguinity or affinity sa mga incumbent at official, national man o local. So maganda ho ito, mga kababayan, kasi nasa saligang batas ito, 1987 na Constitution, na bawal po yung political dynasty. Kaya lang, inirequire ho ng 1987 Constitution ng enabling law para po sa implementasyon at kinakailangan magpatupad ng batas yung o gumawa po ng batas yung 2 kapulungan ng Kongreso. So, yun po mga kababayan. So, maganda ho ito At siyempre, Independent People's Commission, okay din po yan, magpapatatag. Pero ito ho, yung Party List Reform Act, naglalayong i-overhaul po yung sistema para matiyak yung talagang genuine representation ng mga marginalized at underrepresented sectors na kung saan talagang masihigpitan daw yung mga party list groups at nominees. Ako naman sa akin lang pansarili ko lang itong pananaw, itong mga party list na ito, dapat tanggalin na itong party list system na ito dito po sa ating Kongreso. Wala naman yan. Nagagamit lang ng kung sino-sino. Yung mga makakaliwa, komunista. Na walang ginawa kung puro bumatikos po sa gobyerno, di po ba? So, pero may mga nakatutulong din naman sila sa kanilang pag-iingay. Nagsasampa sila ng kaso, okay naman Pero siguro talagang ako sa tingin ko, tanggalin na yan. Pampagulo lang At ito yung proposed, yung sa kadena. Maganda ito mga kababayan. Talagang dapat maisabatos ito kasi imamandato yung full disclosure. Lahat po ng mga government infrastructure o government transactions, lahat po. Mga dokumento at para makita matingnan ng ating mga kababayan, lahat ng publiko. So, yun lang mga kababayan, at sana maging makatotohanan ito pong pagsusulong ng itong mga panukalang batas na ito. Pero ngayon mukhang malabo na, magki-Christmas break na at nakatutok na po sila sa BICAM para po sa panukalang 2026 national budget. So abangan natin, siguro sa pagbabalik po ng sesyon, pagkatapos po nitong holiday season, agad na mapagtuunan ng pansin, at least itong 4 na panukala na batas. Ako, yung siguro, pinakamaganda lang kahit na yung yung anti-dynasty bill at yung kadena, yung makikita natin lahat po ng mga transaksyon para yung mga nagdanakaw po sa gobyerno, madali pong mahuli at mabisto, di po ba? Okay, so kayo po, anong masasabi niyo rito sa ating mga, sa binabanggit sa ating issue na ito, na 4 at least priority bills ay inaatasan daw po ng Pangulo ang 2 kapulungan Kongreso na gawing prioridad, i-prioritize. Ito, yung ulitin ko, anti-dynasty bill, itong sa IPC, yung Independent People's Commission, yung sa party list at yung sa
yung kadena ang tinatawag, no? Yung para magkaroon po ng access ang publiko dito po sa mga transaksyon sa gobyerno. Kayo ho, anong masasabi nyo? Kasi may mga kongresista duda no? Baka pampapogi at pampakalma. Ako sumasang-ayon ho ako sa mga ganong pagdududa. Pero para mawala po ang pagdududa, ako mawala lang ang pagdududa, sertipikahan mismo ng ating Pangulo na bilang urgent ang panukalang batas at kapag yan po ay naapurbahan at naging batas, okay na ho. Magiging kampante na ako. Siguro tayo lahat mga kababayan, magiging kampante at talagang totoo. Kaya lang hanggat hindi po nangyayari yan, hindi umusad, wala ho yan. Tokis lang yan. Boka-boka. Wala ho. Para lang mapakalma ho ang nagagalit ho na taong bayan dito po sa nangyaring matinding korupsyon sa ating bansa. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat ulit. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.